that we should have done an in-depth assessment first whether it's actually going to impact in the case of the Philippines. Duda ang political analyst na si Professor Edmund Tayaw na makakaapekto sa Pilipinas ang ginagawang propaganda ng China sa issue ng West Philippine Sea. Kumbinsido ang profesor na mayroong pro-China influencers na ginagamit ang social media para impluensyahan at ibahin ang pananaw ng publiko. Pero imbis na umubra, posible pa anyang bumalik ito sa kanila sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Siguro kung sinimulan nila ito bago pa nagkaroon ng mga iringan, bago pa nagkaroon ng banggaan, nagkaroon ng tensyon, kumbaga bago pa na-heighten ng emosyon ng mga Pinoy, siguro baka naging effective pa. But starting it right now, even heightening it right now, might even boomerang sa kanila. I hope that they are at least measuring the impact of their work, no? Kasi at the end of the day, I don't think it's going to make any difference. Baka nga mas lalo pang masama. Kamakailan lang, inakusahan din ng China na nanghimasok umano sa Bajo de Masinloc ang isang military vessel ng Pilipinas, bagay na kinontra at tinuligsan ng Department of Foreign Affairs. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro na parte ng playbook ng China ang anyay ginagawa nitong disinformation sa issue sa West Philippine Sea. Tinuligsa rin ng kalihim ang pinalalabas na naratibo ng China na puppet umano ng Estados Unidos ang Pilipinas. Dagdag ni Prof. Tayaw, malabuan niya na magkaroon ng giyera sa pagitan ng China at Estados Unidos dahil sa magiging epekto nito sa kani-kanilang ekonomiya. Matatanda ang tiniyak kamakailan ni US President Joe Biden na nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa oras na atakihin ang anumang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pag nagkaroon ng putukan dyan, pareho silang mawawalan. Parang away lang ito, no? Parang daldalan lang ng daldalan. So kaya sa totoo lang, ang hirap kung makumbinsi na pagka nagkaputok, andyan kagad yung US. Medyo mahirap. Mawawalan ng mawawalan sila ng merkado. And then it goes both ways. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.